Good day mga ka-idol. Ang Magnolia Pambansang Manok Timplados, ang standing ngayon ay 5 wins and 2 losses. Bagamat maganda ang kanilang naging kartada sa huling mga laban nila, ay hindi ibig sabihin na magtutuloy-tuloy na ito sa finals. Dahil alam naman natin, tinagurian nga ang Magnolia Pambansang Manok Timplados na Intro Boys na magaling lang sa umpisa. Kaya naman sa unang pagkakataon ay kinuha na ng Magnolia Pambansang Manok Timplados ang guard ng Converge Fiber Xers na si Jeric Balanza, pero hindi pa rin sapat ang lineup ng Magnolia Pambansang Manok Timplados kung itatapat mo sa San Miguel Vermen. Kaya kinukonsidera ngayon ng management ng Magnolia at ng Blackwater Bossing ang pagkuha ng big man ng Blackwater Bossing na si Troy Rosario. Matatandaan, si Troy Rosario ay papasukin na nga anytime ang free agent market. At ang kartada rin yon ng Blackwater Bossing ay 3 wins and 5 losses. Kumbaga, sa standing number 9 sila. Malabo nang makapasok ang Blackwater Bossing. Alam naman natin ilang konferensya na hindi nakakapasok ang Blackwater Bossing. At dalawa na lang ang natitira o tatlong natitira nilang laban ay kinakailangan nilang may panalo, kung hindi ay talagang tiyak. Sa pulutan na naman o sa angkungan na naman pupulutin ang Magnolia, rather ang Blackwater Bossing. At ayon nga sa ating insider, inooperan daw ngayon ng Magnolia Pambansang Manok Timplados ng magandang package ang Blackwater Bossing para makuha si Troy Rosario. Alam natin na si Troy Rosario ang missing piece ng Magnolia Pambansang Manok Timplados dahil sa kulangan nila sa big man at magkukumplement kay Ian Sanggalang. Bagamat maganda ang ipinapakita ni Ian Sanggalang, hindi ito kakayanin kung San Miguel Vermen na ang kanilang makakalaban. At sa tulong ni Troy Rosario, kung sakaling makuha ng Magnolia Timplados ito, ay malaki ang potensyal na maging championship contender ang Magnolia at makakuha ng kampyonato, at malaki ang posibilidad na mananatili si Coach Chito Victolero sa Magnolia Pambansang Manok Timplados. Dahil kung hindi pa makakakuha ng kampyonato si Coach Chito Victolero, ay malaki ang potensyal na tutsugiin ito bilang head coach. Kaya aabangan natin ang mga negotiation na nagaganap ngayon sa Blackwater at ang Magnolia. Samantala, hindi lang ang Blackwater at ang Magnolia ay meron mga negotiation or trade negotiation na nagaganap ngayon. Ultimo, ang Meralco Bolts ay meron din silang mga negotiation process na sa 70% at 80% na. At malaki ang tsansa kung sakaling magkasundo naman ang Barangay Ginebra at ang Meralco Bolts, ay makukuha ng Barangay Ginebra San Miguel ang guard ng Meralco Bolts na si Chris Newsome. Dahil nga sa hindi magandang naging performance niyo ng Meralco Bolts at hindi pagiging consistent ni Chris Newsome sa kanilang kupunan, ay malaking posibilidad na pakakawalan na ng Meralco Bolts ang kanilang matagal ng superstar na si Chris Newsome at mag-move on na sa future at mag-rebuild na ang Meralco Bolts. Alam natin na papasukin na rin ni Chris Newsome ang free agent market at malaki ang tsansa na ang magiging destinasyon neto ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Kinakailangan hanggat nasa kanila pa ang rights, nasa Meralco pa ang rights kay Chris Newsome, ay pupwede na lang itong gamiting trade asset para makakuha ng mga future picks or bench players na posibleng makatulong sa Meralco Bolts. Alam natin sa standing ng Meralco Bolts na 3 win and 5 losses, sa tatlong laro nilang natitira ay malaki ang tsansa na dalawa or isa ang makukuha nilang panalo dahil nga sa bibigat na ngayon ng mga kupunan. Kaya inaasahan kung sakaling magkasundo ang Barangay Ginebra at ang Meralco, malaking tulong si Chris Newsome sa lineup ni Coach Timco, na alam naman natin karamihan sa lineup ng Barangay Ginebra ay mayroon ng edad. At the same time, kinakailangan din ni Coach Timco ng isang big man na posibleng makatulong sa kanilang lineup, lalong-lalo na si Jamie Malonzo ay mayroong iniindang injury. Kinukonsidera daw ng Barangay Ginebra ang pagkuha kay Kate Dato na big man ng
Rain or Shine Elasto Painters. Ang tanong, ibibigay ba ito ng Rain or Shine at ni Coach Yeng Guiao? Ganon kinakailangan at badly needed nga ng Rain or Shine ang serbisyo ni Coach Yeng Guiao or ni Kate Dato. Kaya naman marami ang nagsasabi na dadaan muna ang Barangay Ginebra San Miguel sa butas ng karayom bago makuha si Kate Dato. Pero kung maganda ang ibibigay na offer ng Barangay Ginebra San Miguel papunta sa Rain or Shine Elasto Painters, ay hindi magdadalawang isip si Coach Yeng Guiao at ang Rain or Shine Elasto Painters na ibigay ang serbisyo ni Kate Dato or ibibigay si Kate Dato sa Barangay Ginebra San Miguel. Kung sakali man makuha ito ng Barangay Ginebra San Miguel, ay malaki ang future ng Barangay Ginebra San Miguel dahil ang batang si Kate Dato ay malayo pa ang mararating sa PBA at lalong-lalo na makukuha ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Dahil nga ang kinukuha, ang tinatarget ng Barangay Ginebra San Miguel ay makakuha ng Grand Slam Championship. Kaya aabangan natin ang mga senaryo na posibleng mangyari anytime bago pa matapos ang elimination sa PBA Philippine Cup. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Katsakin Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersubidad, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family, Jan David Gulapa, Yornel Belches, Julius Roche, Ronald Gato, Rafael Branya. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare, ganoon din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.